muli tayo ay nagkatipon-tipon at nagkasama-sama sa lugar na ito. At minsan pa, bago tayo magsimula, ay tayo muna ay minsan pang yumuko at manalangin muna tayo. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po ang bawat isa po sa amin nagpupuri at nagpapasalamat, O God. Salamat po, Panginoon, sa maghapong nakalipas, O God, in your guidance and protection for us, O God, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy po, Lord, na buhay, hiling at kalakasan. Sa mga biyaya na patuloy, Lord, na ipinagkakatiwala niyo po sa amin. Salamat po, Lord, sa sandaling ito, Panginoon, sapagkat, Lord, meron po kaming pagkakataon, O God, na makapag-aral at makapakinig ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Pangunahan niyo po kami, O God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, O God. Tuloy pong hayaan niyo po, Lord, ang pagkilos ng inyong kapangyarihan, ng inyong presensya, O God, ay maranasan po namin, O God. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, Father God, sa gabi ito bilang daluyan ng inyong makapangyarihan salita. Patuloy po, Lord, ito po ay magsilbing pagpapal at kalakasan ng aming spiritual life, Panginoon, sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin, Father God. In the name of Jesus Christ, everybody says, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, good evening po muli sa inyong lahat, mga kapatid. At lalo po sa ating mga kapatid sa pamilya Cuevas. This is the first time na dito po sa tahanan ito ay nakagkaroon po tayo ng Bible study sa gabing ito sapagkat ngayon po ay tayo po ngayon ay nakakatipo sa lugar na ito sa isang dahilan para patuloy po na ating pong pakainin yung ating pong spiritual body. Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, yung pag-aaral, pagbabasa at ikinig ng salita ng Diyos sapagkat kung papaanong ating pong pinakakain yung ating physical body 3 times a day, mayroon pa pong mga merienda, ay higit sa lahat po yung ating spiritual body ay dapat lalo higit po natin itong pinakakain. At ang pagkain po nito ay hindi pagkain literal, kundi pagkain spiritual. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin, especially po ang mga believers, ang mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoon, ay magkaroon po tayo talaga ng consistent, ma-maintain po natin na lagi po tayo talagang nakakakain ng salita ng Diyos. Kaya sige po, at salamat sa Diyos sapagkat ibinukas ng pamilya Cuevas sa buhay ni Sister Cathy, ni Brother Cesar, ang kanilang tahanan upang sa gabing ito ay maging daluyan ng salita ng Diyos. Sige po, sa gabing ito ay nais ko po kayong dalhin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At alam niyo po, mga kapatid, na napakahalaga po na malaman po natin, napakahalaga po na ito po ay ma-check po natin yung gawa ng kaaway. Sapagkat ito po yung nagiging dahilan kung bakit po ang maraming mananampalataya, kung bakit po ang maraming tumanggap at nanalig sa Panginoon ay nakagagawa ang kaaway. Sapagkat napakahalaga po na malaman po natin yung galaw at gawa ng kaaway. Sapagkat para ang bawat isa po sa atin ay dumating ang araw ay alam na po natin yung galaw ng kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin. At wala pong iba, ang ating pong kaaway ay sabi nga po ng Ephesians chapter 6, beginning verse 10 or up to following verses, ay ang kaaway po natin ay hindi po yung ating mga kapwa, hindi po yung ating pong mga kaibigan o mga kapatid sa pananampalataya, kamag-anak, kundi po ang tunay po nating kaaway ay walang iba kundi yung hukbong espiritual na nasa hipapawid sa pangunguna po ni Satan. Marami siyang ginagamit na mga instrumento para po ang bawat isang mananampalataya ay kanya po talagang maatake. Kaya ito po yung ating pong pag-aaralan niya sapagkat sa huling panahon, in the last day, ay sabi nga po ng Biblia ay maraming mananampalataya ay tatalikod sa pananampalataya.
Maraming mga mananampalataya, even po mga lingkod ng Diyos, talagang ang pinupuntirya po ni Satan ay ang mga lingkod ng Diyos na ginagamit para po maghayag ng salita ng Diyos, para po maglingkod, para po marami makakilala. Ang kanya po talagang pinupuntirya ay mga lingkod ng Diyos, sapagkat kapag naibagsak niya, naigupo niya ang mga lingkod ng Diyos, ay napakalaki po epekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At ganoon din po yung mga mananampalataya, para hindi po lumago, para hindi po magpatuloy, para hindi po lumalim, talagang pupuntiryahin po yan ni Satanas, lalo't higit sa huling panahon. At tayo po ay nasa huling panahon na mga kapatid. Nasa huling panahon na po tayo. Kaya po ngayon, matindi po ang pag-atake, ang pagdideceive ng kaaway. Kaya po talagang, ngayon po dapat talaga lagi natin talagang binabantayan yung ating pong spiritual life. Dapat po lagi tayong aware, sapagkat talagang kaliwat kanan, likod, harapan ang galaw ng kaaway. Okay, ang ating pong topic ay may pamagat na ang mga gawain ni Satanas. Ating pong aalamin kung papaanong umaatake, kung papaano ang mga ginagawa ni Satanas mula nung unang panahon pa at hanggang ngayon. Paano ba siya umaatake? Ano ba yung mga ginagawa niya para talagang pabagsakin, talagang ilayo ang maraming mananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Sabi po ng John chapter 10, verse 10. Ito po mismo ay sinabi ng ating Panginoon Kristo na matatagpuan, ulitin ko po sa John chapter 10, verse 10. Sabi po diyan ay, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tinutukoy po ditong magnanakaw ng ating Panginoon ay walang iba kundi si Satanas. Kaya sabi po ng Panginoong Hesus, nang sinabi niya po ito't nasulat sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay meron pong tatlong purpose ang kaaway, ang magnanakaw. Walang iba kundi si Satanas, para pumatay, magwasak at magnakaw. Yan po ang primary purpose ni Satan kung bakit po siya narito sa ibabaw ng lupa. Pumatay. Unang-una, pinapatay niya literally ang bawat isang lingkod ng Diyos. Ang bawat isang mananampalataya, physically. And then, after that, spiritually, pinapatay niya ang maalab na paglilingkod. Maalab na relasyon ng mga mananampalataya. Maalab na pagsunod sa Diyos. Gusto niyang patayin ito. Para hanggang isang araw ay maging paandap-andap na lang. Hanggang sa tuluyan ng mamatay, yung nararamdamang passion ng mga mananampalataya para magpatuloy sa Diyos. Yan po ang unang-unang ginagawa ni Satanas. Pinapatay niya ang init, pinapatay niya ang apoy ng paglilingkod, pag-ibig, pagsunod ng mga tao para sa Diyos. Pangalawa, ninanakaw niya. Alin? Ang ninanakaw po niya ay yung mga salita ng Diyos na natatanim sa puso't isipan. Yung napapakinggan, nababasa. Ninanakaw niya po yun, ini-snatch na po yun kasi po doon magsisimula yung malalim, matatag at matapang at tapat na pananampalataya, paglilingkod sa isang tao, sa isang lingkod ng Diyos. Kaya yun ay ninanakaw ni Satanas yung mga salita ng Diyos na natatanim sa puso't isipan. Every time na tayo nagbabasa, every time na tayo nakakapanood sa mga maraming panuorin, o even sa ating mga pagdalo sa church, sa ganitong gawain, ito po ay, ngayon po tayo nakikinig, napakalaking bagay po nito sapagkat natatamnan ng salita ng Diyos yung ating puso, yung ating isip. Pero, ingat po tayo sapagkat kayang-kaya niya po yan agawin. Kayang-kaya niya po yan nakawin para hindi po yan mag-ugat, para hindi po yan mamunga, para hindi po yan lumago sa ating pong buhay. Good evening mga kapatid, pagpurihin ng Panginoon. Kaya yan po yung unang-unang gawain po ni Satanas. Pumatay, magwasak at magnakaw. Siya po ang number one na magnanakaw.
Walang iba kundi si Satanas. Ano po ninanako niya? Ninanako po niya ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katapatan, ang kasiyahan mula sa puso't isip natin. At ang gusto niyang ipalit, matapos siyang nakawin ng kapayapaan, kagalakan, desire na ating pong paglilingkod at pagsunod. Gusto niya pong ipalit yung katamaran, yung kalungkutan, yung kabigatan, galit, puot, yung pong inilalagay ni Satanas sa puso at isip ng bawat isang tao. Sapagkat siya po yung pinaka-founder ng mga magnanakaw. Walang iba kundi si Satanas. Kaya napakapalad po natin kapag na-maintain po natin sa ating pong buhay na yung ating isip, yung ating puso ay laging may galak, laging may kapayapaan, laging may desire na talagang kahit tayo minsan ay may problema, kahit minsan po tayo dumadaan sa mga pagsubok, kahit minsan po tayo maraming tanong minsan sa ating buhay, pero hindi nawawala sa ating puso at isipan yung kapayapaan, yung kapanatagan, yung matinding desire na patuloy na magpagamit, sumunod, at maging daluyan ng kalakas at pagpapala sa marami nating mga mahal sa buhay, kapatid sa pananampalataya. Tayo po yung pwedeng gamitin ng instrumento ng Diyos na nagiging daluyan ng kalakasan, tatag ng pananampalataya. Yun po yung napakaganda sapagkat hindi po nakagagawa ang kaaway sa ating pong buhay. Kaya po mga kapatid, ito po yung gawa ng kaaway. Binawasak niya, pinapatay niya, ninanakaw niya sa puso't isipan ang salita ng Diyos, ang kaaliwan, ang kapayapaan. Kaya po, makikita po natin mismo si Jesus po, may sabi niyan, paririto lamang ang kaaway upang pumatay, magwasak at magnakaw. Marami saan po pwedeng gamitin instrumento sa ibabaw ng mundo para po yung salita ng Diyos ay hindi po talaga lubusang maunawaan. Po pwede po maging instrumento yung inyong mahal sa buhay, yung inyong kaibigan, yung inyong kapwa, para gamitin po ni Satanas na ang salita po ng Diyos ay hindi po pumasok sa puso't isipan ng bawat isang nakikinig. Sapagkat ang trabaho po ni Satanas ay nakawin ang salita ng Diyos, hindi maunawaan, hindi maintindihan. Pero sabi ng Panginoon na parito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya napakapalad po natin sapagkat meron tayong Panginoong Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos na nangako po, ako'y naparito upang kayo dulutan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya napakapalad po natin mga kapatid, hindi po tayo sumusuntok sa buwan. Tunay pong tama ang ating tinanggap na pananampalataya sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi si Kristo Jesus na napako sa krus. Nagkatawang tao, namatay. At ang sabi ng Panginoon sa John chapter 11 verse 25 to 26, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang mananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nananalig sa akin ay hindi na mamamatay magpakailan pa man. Praise God. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, yan po ang kauna-unahang gawain po ni Satanas. Pumatay, magwasak at magnakaw. Kaya wag na wag po tayong magpapa-apekto sa lahat ng gawa ng kaaway. Lagi po tayo talagang maging aware upang yung ating pananampalataya, yung ating relasyon, yung ating pagsunod sa Diyos ay hindi po makagawa sa Satanas sa ating pong buhay. Sapagkat ang nais po talaga ng Satanas ay patayin yung ating maalab na pagsunod sa Panginoon. Nakawin yung ating tamang pananampalataya, yung ating kaaliwan, yung ating kapayapaan sa Panginoon. At patayin yung ating mainit at punong-puno na pag-ibig na pagsunod sa Panginoon. Okay, ano pa po yung mga gawain ni Satanas na nakatala po sa Biblia? Number 1 po, kauna-unahan po ay pinangunahan po ni Satanas ang paghihimagsik ng mga anghel sa langit. Nagkaroon po ng paghihimagsik sa kalangitan. Noong unang panahon pa, naghimagsik po ang mga anghel sa langit at ang nag-leader po nun, ang nanguna po nun ay walang iba kundi si Satanas. Mismo sa langit po pala nagkaroon po ng union. Mismo sa langit po pala ay nagkaroon ng isang grupo, ng isang pangsyon na nagkaisa para maghimagsik, para labanan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yan din po ang ginagawa ni Satanas.
dito sa lupa. Ang gusto po ni Satanas, sa lahat ng samahan, sa lahat ng grupo, lahat ng bawat pamilya ay magkaroon po ng paghihimagsik at merong isang gagamitin isang membro ng pamilya, meron siyang gagamitin sa bawat grupo, bawat samahan na isang grupo para bumuo at para mag-create ng kaguluhan at maghimagsik, kapagkat yan po ang trabaho ni Satanas. Ano po ang sabi ng aklat ng 2 Peter chapter 2 verse 4? Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y ibinilanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Itong mga anghel na ito na nilikha, na nando sa kalangitan na naglilingkod sa Diyos, sila po ay nadisip din, sapagkat merong isa na namuna sa kanila, walang iba kundi si Satanas, upang maghimagsik, upang kontrahin, upang labanan ang Diyos. Pero sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4, hindi sila pinatawad ng Diyos. Itong mga anghel na ito na nagkaisa upang labanan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sabi doon sa aklat ng Pahayag chapter 12 verse 7 to 8, pagkaraan ito'y sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon, kasama naman ang kanyang mga kampon. Verse 8, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itong isang kampo na ito, isang grupong ito ng mga anghel na nakalaban Arkanghel Miguel at ang dragon, ang namunoy, walang iba, yung dragon na yun ay walang iba kundi si Satanas. At sila'y natalo at sila'y pinalayas sa langit. Ngayon, ala na po sa langit si Satanas at ang kanyang mga kampon. Kung sila'y palayasin, narito po ngayon sila sa lupa. Yan po ang dahilan. Kaya napakahalaga po yung ating pinag-aaralan ngayong gabi. Kung bakit isa nagtataka ka, may nararamdaman kang gusto mong sumunod sa Diyos. Gusto mong humakbang sa pagsunod sa Diyos. Pero merong malakas na pwersa na parang bumubulong sa'yo. Huwag kang sumunod, abala lang yan. Huwag mong gawin yan. Pag-uubos lang ng oras yan. Parang merong ganon. Parang merong nagbubulong minsan sa tao na pipigilin ka. Yung nararamdaman mong damdamin, gusto mong sumunod. Gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong dumalo sa mga gawain, gusto mong dumalo sa pagsamba, pero parang merong malakas na pwersang pipigil sa'yo. Kasi nga po yung pwersa ng kadiliman na narito po sa himpapawid na paroot parito sa lahat ng sulok na hindi, sapagkat dito po sila ngayon, nasa ibabaw ng mundo, nasa heavenly realms. Paroot parito po sila sa apat na sulok ng daigdig, at ang namumuno po walang iba kundi si Satanas. Atin pong palakpakan ng panang sa gabing ito. Kasi hindi nakagawa si Satanas na ngayon ay pigilin ka para dumako sa lugar na ito sapagkat meron kayong gawa. Amen? Kasi baka ilan sa inyo, parang ayaw nyo nang dumalo. Parang tinatamad kayo, parang may ipinaiisip sa inyo na may pinagagawa sa inyo, may pinapupuntahan sa inyo. Kasi alam ng kaaway na kapag pupunta ka rito, ituturo ang salita ng Diyos. Mismo yung mga gawa niya ay malalanta. Ito yung mga dahil ng laban ko. Kasi hindi nung laban. Di ba? Hindi nung laban. Ganyan si Satanas, napakatuso. Ganyan sa katindi. Ayaw na kasi ipakunawa sa inyo yung salita ng Diyos tinuturo ko ngayon. Kasi pag naintindihan natin, kung pumasok sa puso at isipan natin, talo siya. Amen? Pero alam ko, hindi siya nagkakagan pa. Amen? Maiintindihan natin ito sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan mga kapatid, nakita po natin na talagang Satanas ang pinaka-founder ng pag-ihimagsik, ng pag-i-create lagi ng kaguluhan. Kaya dito po sa lupa, yan lagi ang ginagawa ni Satanas. Sa isang pamilya, gusto niya magulo ang pamilya. Sa
sa isang grupo, samahan. Gusto niya talaga mag-create siya ng isang tao, dalawang tao na gagamitin niya para magkaroon ng kaguluhan. Especially po sa church. Sa church, pansinin niyo po, church na po ito. Wala tayong ginagawa kundi para sa Panginoon, pero minsan kapag may ginamit siyang isang tao, babae o lalaki, minsan kabataan, gagamitin niya yan, gagawa siya ng issue para mag-create ng rebellious, para magkaroon ng kaguluhan, pag-aaway. Kasi ayaw na ayaw ni Satanas na nagkakaroon ng magandang relasyon, samahan ang bawat isang grupo, pamilya o pangsyon o church. Kaya tayo po ay mapalad tayo sapagkat patuloy na hindi po nakagagawa ang kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin na nagkakaroon ng kaguluhan. At ang panlaban lang natin ay laging panalangin at gamitin ang deklarasyon na wala siyang magagawa, igapos siya, palayasin siya, sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Kristo, wala siyang magagawa by the power of the blood of Jesus Christ. Yun po ang pinakamainam. Sa pamilya, patuloy po natin talagang hayaan natin ang kapayapaan, ang pagkakasundo, ang pag-ibig, ang patuloy pong dumaloy. Huwag natin hahayaan na makapasok ang gawa ng kaaway, ang kaguluhan, ang galit, ang hindi pagpapatawad sapagkat si Satanas po ang gumagawa niyan. Ganyan po katuso si Satanas. Laging siya ang promotor ng pag-iimagsik, ng paglalaban-laban, ng pag-aaway-away, ng pagkontra. Walang iba kundi si Satanas. Ikalawa, nagawain po ni Satanas. Siya po ay laging nanunukso. Tinetempo niya lagi ang mga tao para tuksohin. At kapag bumagsak sa tukso, ito na po ang dahilan. Kukonsensyahin niya. Sumasamba ka pa naman, nagbabasa ka naman ng Bible, born again ka pa naman, bakit nagkasala ka, bakit ginawa mo yan? Kaya huwag ka na magpatuloy, nakakahiya ka. Ganun po katuso siya. Talagang bubulungan ka niya. Talagang ilalagay sa isip at puso mo yung mga bagay na yan. Matapos kanyang matukso, matapos kanyang mailagdag sa pagkakasala, talagang babobeltohan kanyang panunumbat. Huwag ka na magpatuloy. Sumasamba ka pa pag-araw ng linggo. Huwag ka na magpatuloy. Born again ka pa. Tamo, nalaglag ka sa pagkakasala. Ganyan siya katuso. Kasi yan po lagi ang trabaho ni Satanas. Lagi niyang tinetempt, lagi siya nanunukso sa lahat ng paraan. Gusto niya ibagsak tayo, gusto niya talagang ibagsak ka sa kasalanan. At pag ikaw ay nalaglag sa kasalanan dahil sa kanyang kapangyarihan, sa mga ginagawa niya, saka kanyang susumbatan. O konsensyahin ka niya hanggang sa isang araw, mapahiya ka sa sarili mo. Oo nga, parang hindi na ako karapat-dapat. Oo nga, parang nakakahiya na. Maganda pa, hindi na ako magpapatuloy na sumamba. Maganda pa, hindi na ako magpapatuloy na magbasa ng Bible. Maganda pa, hindi na ako magpapatuloy na makinig ng salita ng Diyos para wala nang susumbat sa sarili ko. Pero hindi po yun dapat mangyari sa ating buhay. Sapagkat lahat niya po yan, ang may gawa niya, ang may pakanan niya na walang iba kundi si Satanas. Ano po ang ginawa niya kay Eva at kay Adan? Si Eva at si Adan po nung likain ng Diyos ay walang mali siya ang isip. Malinis ang isip at puso. Sila po'y walang damit. Nung sila po'y likain ng Diyos, wala po silang damit, hubad. Hindi po nahihiya sa isa't isa. Nagsasama sila bilang babae at lalaki sa isang paraiso na nandun lahat ang mga pangangailangan nila. Ang malinis na tubig, ang pulot, ang matatabang mga hayop, ang mga halaman, mga prutas, nandun lahat. Well provided lahat ng Diyos. Pero may isang kabilin ng Diyos sa kanila. Ang lahat ng mga bungang kahoy dyan sa paraiso ng Eden ay inyong makakain, Eva at Adan, maliban sa isang puno na nariyan sa paraiso. Huwag na huwag nyo yan kakainin, sapagkat kapag kinain nyo yan, kayo'y mamamatay. Yun po ang kabilin-bilinan po ng Diyos kay Eva at kay Adan. Meron pong isang nilalang na tusok. Ito po yung ahas. Na nung natanaw po ni Eva
yung bunga ng punong kahoy, hando po kagad yung ahas na yon. Nang sabi niya, ano Eva, masarap ba yung punong bunga na yan? Masarap yan kainin. Pero sabi ni Eva, sabi ng Diyos, huwag daw namin ito kakainin. Kasi pag kinain daw namin ito Panginoon. Sabi po ng ahas na ito kay Eva, hindi kayo mamamatay pag kinain niyo yan. Actually, sabi ng ahas kay Eva, pag kinain niyo yan, magpaparang Diyos kayo. Malalaman niyo ang mabuti at masama. Kapag kinain niyo yan, magpaparang Diyos kayo. Yung po ang sinabi ng Genesis chapter 3, beginning verse 1 and up to verse 7. Kaya napakagaling pong mag-udyo ni Satanas. Ayaw pong galawin ni Eva yung bunga. Sapagkat may utos ang Diyos sa kanya, pero siya po ay sinulsulan, tinukso ng ahas. Walang iba kundi Satanas. Kaya sa panahon pa lamang po ni Eva at ni Adan, meron na pong Marisol. Tama mga kapatid? Yung pong Marisol, late na po yan. Ano po ba yung Marisol? Maring Solsol. Kaya po ang number 1 po, founder ng Marisol, si Satanas. Kainin mo yan. Hindi totoo yan. Sinabi sa iyo ng Diyos. Pag kinain mo yan, magpaparang Diyos kayo. Sapagkat malalaman nyo ang mabuti at masama. Hindi kayo mamamatay. Ayun, nasulsulan, natukso ni Satanas si Eva. Kaya pinitas niya yung bunga na yon. Kinain niya. Tapos dumating si Adan, inalok niya. Kumain din si Adan. Nung makakain sila, hindi nga po sila namatay ng pisikal. Alam niyo ang namatay sa kanila? Spiritual. Spiritual ang naging kamatayan sapagkat natapos yung kanilang kaugnayan sa Diyos. At nung makain nila yung bunga, on the spot, nalaman nilang sila'y hubad. Naging marumi kagad yung isip nila. Dati, sila'y parehas na hubad, walang mali siya. Malinis yung isip nila. Yung damdamin nila wala. Talagang walang mali siya. Pero nung nakain nila yung bungang pinagbabawal ng Diyos, right on the spot, nahiya sila sa isa't isa. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinantakip nila sa kanilang mga katawan. Kaya makikita po natin, doon pumasok ang kasalanan. Kaya tayo po ngayon, dahil po kay Eva at kay Adan, naging malisyoso ang ating isip at damdamin. Ganun po nangyari sa tao. Tignan niyo po tao ngayon, yung lalo po yung mga taong hindi po sinasamahan ng Diyos. Lalo po yung mga taong walang tamang pananampalataya. Makakita lang po ng babae at lalaki na nagkukwentuhan, pag-iisipan ng punong masama. Naging laging marumi ang isip. Nakita lang po nagkukwentuhan, magkasabay na naglalakad, aba, ichichismis na po yun. Nagkukwentuhan lang po. Ganun po naging kadumi ang isip ng tao. Lagi pong advance po mag-isip ang tao, lalo na po yung mga marites. Tama, mali. Kasi nga po, yan po ay gawa ni Satanas. Dahil bumagsak sa tukso ni Satanas si Eva at nakinig sa ahas. Kaya nga, nung malaglag po sa tukso si Eva at si Adan po ay napakain din ni Eva ng bunga, ano ginawa ng Diyos? Sinumpa sila. Doon po nagsimula ang pagsumpa ng Diyos kay Eva at Adan. Kaya sabi po ng Diyos kay Eva, ikaw Eva, dahil ikaw ay kinain mo ang pinagbabawal na bunga na sinabi ko sa inyo, sa iyong paglilihi, ikaw ay sobrang maghihirap. Yan ay bunga ng iyong pagsuway sa Diyos.
Tama po. Pansinin niyo po yung mga nagdili. Ay, yung anak ko po nagdili ngayon. Pagka nagdili ang babae, suka ng suka. Nakakain lang minsan, susuka. Minsan hindi mapakali sa pakiramdam. Minsan ayaw ng makakaamoy ng hindi maganda. Minsan yung usok ayaw. Minsan mismong asawa na ayaw nakikita. Diba? Totoo po kasi po, sinumpa ng Diyos eh. Dahil kay Eva eh. Kaya totoo po ang Biblia. Sinumpa ng Diyos si Eva, kaya lahat ng kababaihan na naglilihi, yun po, dumami ang sumpa. Hindi po nawawala. Sa iyong paglilihi, ikaw ay maghihirap. Kaya, yun, pagkatapos maglihi, yun naman pong, pagkatapos naman po yun, yung pagbubuntis. Napakahirap pong magdalang tao. Minsan, napakainit ng pakiramdam mo. Minsan, di ka mapakali. Minsan, hirap kang matulog. Hirap kang bumili, lalo pag manganganak ka na, ang sakit ng balakang mo. Di po parang ganon? Lahat naman po kayo ay dumaan sa ganon. Ang sakit ng balakang, hindi ka makagalaw ng maayos. Eh yung po kasi ang sinabi ng Diyos eh. Dumalo eh. O kay Adan naman, ano sabi ng Diyos kay Adan? Ikaw, Adan, dahil ikaw ay nakinig sa iyong asawang kay Eva, pagpapawisan mo ang iyong kakainin. Sa iyong pawis manggagaling ang ikabubuhay ninyo. Eh doon po kasi sa hardin ng Eden, provided lahat ng Diyos. Kusang nagbubunga yung mga pungang kahoy, napakasagana. Hando ng tubig, hando ng mga pagkain, mga prutas, mga halaman. Eh pero nung sila po ay nagkasala, pinalayas po sila doon sa Garden of Eden. At yung mga tinatanim po ni Adan, minsan po hindi pa nagbubunga. Sobrang hirap ang naranasan ni Adan nung siya po ay hindi na sinasamahan ng Diyos. Pangatlo sinumpa, sino po? Yung si Satanas. Ikaw Satanas, alikabok ang kakainin mo, gagapang ka. Kaya po yung ahas, gumagapang. Di ba? Alikabok ang kakainin mo, lupa kakainin mo, ikaw ay pinakatuso. Satanas po, simbolo niya yung ahas, siya po ang Satanas na talagang tumutokso po sa mga tao. Kaya mga kapatid, kapag sa ating pong buhay, tigit pa nag-iisa po tayo at nagmumuni-muni tayo, may pumapasok sa kabilang tenga mo at iniisip mo parang may nag-uudyok sa iyo. Alam naman po natin yan minsan kung ano po yung pinang-iisip sa atin at nararamdaman natin kapag alam po nating susuway sa kalooban ng Diyos. Kapag alam po tayo mapapalayo sa Diyos, huwag niyo pong i-entertain yung pong nararamdaman natin na yun. Hindi po yun mula sa Panginoon. Yung po yung mula kay Satanas. Kasi talaga si Satanas po ay tuso. Lagi po siyang nanunukso. Kaya po aware po tayo. Yan po ang mga gawain ni Satanas. Ikatlo, nagawain po ni Satanas, inuudyukan niya ang mga tao na magkasala. Siya po ang lagi nag-uudyok. Siya po ang lagi talagang bumubulong at talagang pinoforce niya ang mga tao, even ang mga lingkod ng Diyos, para magkasala. Yan po ang trabaho ni Satanas. Tignan niyo po, si David po na pinakamalapit sa puso ng Diyos. Si David po na talagang grabe po ang pagsunod sa Diyos. Si David po na grabe po ang pagsamba, pag-awit, ikipag-usap sa Diyos. Pansinin niyo po, naudyukan niyang gumawa ng masama na napakalapit sa Diyos at napakatapat ni David. Pero nagawa niyang udyukan na gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Eh tayo pa kaya? Tayo pa kaya na hindi naman po talaga grabe yung atin po talagang katapatan? Tayo pa kaya ang hindi maudyukan ni Satanas na para hindi tayo gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos? Eh kung si David po na talagang oras-oras, araw-araw, minuto, ang laman ng puso at isipan ni David ay ang Diyos.
pero nakalusot pa po, nakasingit pa po si Satanas para sa udyukan na gumawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano po ang sabi doon sa aklat ng 1 Chronicles chapter 21 verse 1 to 2? 1 Chronicles chapter 21 verse 1 to 2, ibig guluhin ni Satanas ang Israel. Pasilin niyo po ha. Pasilin niyo po. Doon po sa verse 1 ng 1 Chronicles chapter 21, ibig guluhin ni Satanas ang Israel. Dahil during that time, si David po ang hari ng Israel. Ang ganda po ng takbo ng komunidad ng paghahari ni Hari David sa Israel. Nagkakaisa po ang mga kanyang nasasakupan sa pangunguna po niya. Talagang sumusunod sa kanya, talagang lahat ay talagang nagpapailalim kay David, wala pong gulo, talagang napakaganda po. Pero pansinin niyo po, si Satanas po hindi papayag na hindi sa makasisingit para mawala yung kapayapaan, yung magandang relasyon ng isang bayan, ng isang tahanan, ng isang grupo o church. Gagawa po siya. Kaya sabi po dyan, ibig guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan si David na magsenso. Alam niyo po ba magsenso? Yung bilangin ang kanyang nasasakupan. Sa ating pong panahon, census. Ginagawa po natin yan. Nagse-census po minsan. Binibilang ang lahat ng populasyon ng ating bansa mula sa bata. Nagbabahay-bahay po yung mga tauhan po ng gobyerno. Tinatanong ilang ba anak nyo, ilang ba nakatira dyan. O, tapos pagka sinabi nyo 8, 10, o yun, didikitan kayo ng mark sa bahay. Nakarecord na po yun. Tapos ipapasa po yun sa ating pong NSO. At i-compute na po yun para mabilang po yung total population ng ating pong bansang Pilipinas. Ganun pong ginawa. Nag-census. Hindi ala naman pong utos ang Diyos nung panahon na yun. Hindi po nag-uutos ang Diyos sa bilangin ang lahat ng mga mamamayan, ang lahat ng mga Israelita. Walang utos ang Diyos. Pero si David ay nagpa-census dahil ang nag-udyok sa kanya ay walang iba kundi si Satanas. Kaya po aware tayo mga kapatid, minsan po tiyakin natin. Tiyakin po natin na yung pumapasok sa isip natin. Tiyakin po natin yung ating napapakinggan minsan, yung ating damdamin na meron tayong plano, baka po mamaya ay udyok po yan ni Satanas at hindi po pala yung kalooban ng Diyos at magkikreate po ng kaguluhan. Kaya napakahalaga po kapag meron tayong mga plano, meron tayong mga gagawin, gaya po nung message po nung linggo, napakahalaga po ng una pong kinukonsulta natin through prayer ay walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa po ay matuto po tayong magtanong sa mga tao talagang mapapayuhan tayo ng tama. For confirmation kung talagang yung ating plano, yung ating gustong gawin ay talaga ito ba talaga ay kalooban ng Diyos. Kasi dito po, maliwanag po yung ginawa po ni David. Nagpa-census po siya pero ang nag-udyok po dito walang iba kundi si Satanas. Kaya doon po nagkaroon ng kaguluhan. Dahil po sa bagay na yon na siya po ay nagpa-census. At ang promotor po noon para magkaroon ng kaguluhan walang iba kundi si Satanas. Kaya ang gusto po lagi ni Satanas ay ayaw po niya ng payapa, ayaw po niya ng tahimik, ang mga samahan, ang mga grupo, ang pamilya. Gusto po niya laging may gulo, may away, may kagalitan. Ayaw niya po ng may pag-ibig. Baliktad po lagi ang gusto ni Satanas sa gusto ng Diyos. And then, ikaapat, siya po ay nananakit. Siya po ay nagpapahirap sa mga tao. Kaya, babad po tayo sa prayer. Kasi si Satanas po ay grabe po yung kanyang katusuhan. Gusto niyang minsan saktan ng tao, ang mga manampalataya, ang mga lingkod ng Diyos. Gusto niyang bigyan ng sakit, gusto niyang bigyan ng talaga ng hindi magandang damdamin. Gusto niya talaga sa hirap na pinadaanan ng isang tao ay sumbatan ng Diyos. Magalit ang tao sa Diyos sa kanyang pinagdadaan ng hirap, sakit. Dahil gawa pala yun ni Satanas. At yan po ay, ang patunay po dyan, yung kanyang ginawa kay Job. Tignan niyo po, sa aklat po ng Job chapter 1 verse 6 to 19. Basahin po natin yung istorya po ni Job. Job chapter 1 verse 6 to 19. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay bumarap kay Yahweh.
at kasama si Satanas. Sabihin niyo po, lahat ng anghel sa langit umarap sa Diyos. Nandoon si Satanas. Umarap din siya. Ang sabi, sa verse 7, tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Ang tinanong po ng Diyos ay si Satanas. Ano ang gawain mo ngayon? Ano po sabi niya? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Ano po gawain po ni Satanas, mga kapatid? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Iniikot niya po yan. Lahat ng sulok ng daigdig, iniikot niya. Kasama po yung mga kampon niya sa himpapawid. Kaya pa sa pag-ikot po niya, isang araw, nandiyan ka nakaupo, may iniisip ka, naku po, kayang-kaya kanyang tuksuhin, kayang-kaya kanyang atakihin sa puso't isipan. Kayang-kaya kanyang gawa ng hindi maganda kapag tayo hindi protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag nagkulang tayo sa pagpapabalot ng dugo ng Panginoon Jesus, kapag nagkulang tayo sa pagtawag, sa pananampalataya na hindi makagagawa ang dyablo sa buhay natin, kayang-kaya kanyang magawa ng mga bagay na hindi maganda. Uli po natin. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi ng Diyos kay Satanas. Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Ano po si Job? Mabuting tao, walang ginagawang masama, mabuti ang kalooban, may takot sa Diyos. Grabe po, wala pong kapintasan si Job. Pinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Tignan niyo po ang kwento. Verse 9, sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpapala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kundi kanya sumpain. Alam mo, ganyan katuso si Satanas. Mismong ang Diyos po, alastasan sa Diyos. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Pero si Satanas naman, napakahusay po niya, napakagaling niya. Bakit hindi magiging tapat sa iyo yan? Bakit hindi matatakot sa iyo yan? Pinagpapala mo yan. Iniingatan mo yan. Bakit hindi mo subukin na tanggalin mo yung mga papalang yan? Kung yan ay maging tapat pa sa iyo. Grabe po, challenge niya ang Diyos. Diyos na po ito, pero na-challenge niya ang Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos? Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Yung pong malungkot na senaryo. Na-challenge po ang Diyos sa mga kagaling na pananalita at pag-challenge ni Satanas sa Diyos. Bakit hindi magiging tapat sa iyo yan? Bakit hindi matatakot sa yan si Job? Bakit hindi mamumuhay na malinis yan? Pinagpapala mo, iniingatan mo, sinasamahan mo. Bakit hindi mo gawin na wag mong pagpalain yan, wag mo samahan yan, susumpain ka niyan. Ganun katuso sa tayo. Kaya sabi ng Diyos, para gusto lang niyang patunayan na sa amin sabi, itong aking si Job ay tapat, ito ay talagang namumuhay ng matuwid, malinis, may takot sa akin, pinagmamalaki ng Diyos. Tapos sinalungat ni Satanas. Kaya ang nangyari, sige, gawin mo gusto mo kay Job, wag mo lang siyang sasaktan. Aban, marinig yun ni Satanas. Nagkaroon siya ng authority. Right on the spot. Umalis sa harapan ng Diyos si Satanas. At ang punteriya ni Satanas ay walang iba kundi si Job. Kasi binigyan siya ng go signal. Gawin mo. Gawin mo kung ano gusto mo. Kaya nangyari po mga kapatid, sabi sa verse 13, isang araw ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa mga kapatid.
Di kaginsa-ginsa humahango sa dumarating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako na lamang po ang nakaligtas. Verse 17, umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi sa lalaki, po kami ng 3 pangkat na mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako na lamang po ang nakatakas. Verse 18, hindi pa siya halos nakatatapos magsalita ay may dumating pang isa at ang sabi habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, tinampas ng napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak, nabagsakan po silang lahat at namatay ako, lamang po ang nabuhay. So mga kapatid, ito po, sino po gumawa nun? Mga kapatid, sino po gumawa ng mga pangyayari ngayon na sobrang sakit? Si Satanas. Kaya mga kapatid, ang lahat, hindi lahat na nangyayari sa buhay ng isang tao na anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, ay ang Diyos ang gumawa, kundi madalas si Satanas. Can you imagine yung mga alaga niyang tupa, kambing, yung mga pastol pinatay, yung mga tupa at kambing ninakaw lahat. Libo-libo yun. Yung mga baka ninakaw, yung mga tupa at kambing tinamaan ng kidlat, patay lahat. Ibig sabihin, lahat ng kabuhayan, kayamanan ni Job sa isang iglap lang, pinuha ni Satanas, ninakaw. Yung kanyang mga anak na nagtitipon, naggagathering sa isang bahay, sa pinakapanganay, tinamaan ng malakas na hangin yung bahay, nadaganan yung mga anak niya, lahat patay. Sa isang araw lang po yun. Sino gumawa nun? Si Satanas. Gawain niya po yan. Ganun po katindi si Satanas. Kaya po napakahalaga mga kapatid sa bawat araw, sa bawat oras. Lagi po natin ibabad sa panalangin yung atin po mga mahal sa buhay. Hindi lang po minsan hanggang maaari dalasan po natin umaga, tanghali, bago matulog. Lagi po tayo magpasalamat, magpuri. Lagi po tayo humingi ng tulong at gabay, proteksyon sa Diyos. Tayo at ang ating mga mahal sa buhay. Ang bawat isa mga kapatid, isama natin sa panalangin sapagkat si Satanas ay tuso. Lagi isang handang gumawa ng masama sa bawat isang anak ng Diyos, sa bawat isang lingkod ng Diyos. Yan po yung nagawa niya kay Satanas. Si Job na ipinagmamalaki ng Diyos. Si Job na namumuhay ng malinis, banal, tapat. May takot sa Diyos. Pero pasilin niyo po, walang ginagawang kasalanan. Pero nakagawa ng masama si Satanas. Eh how much more tayo pa kaya na hindi naman gaya ni Job? Tayo pa kaya ang hindi masingitan ni Satanas? Kaya patuloy lang po tayo talagang magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Patuloy po tayong paalapin, palalimin ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Patuloy po tayong magpabakod, magpabalot ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Patuloy po tayong humingi ng tulong sa Diyos. Siya patuloy po magsugo ng kanyang mga anghel sa langit upang patuloy po magbantay sa atin. Sapagkat si Satanas po ay tuso, walang iniisip at walang pinaplanong mabuti sa bawat isang anak at lingkod ng Diyos. Sabi po doon sa Job chapter 2 verse 1 to 10, muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas.
Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagparuot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, walang tutulad sa kanya sa daigdig, malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin at di gumagawa ng masama. Ipinapipinsala ko na sa iyo, ipinapipinsala ko na siya sa iyo nang walang dahilan. Gayon may nananatiling tapat sa akin. Sabi pa, sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw lang ang bahala sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harap ni Yahweh, pinuntahan niya si Job, pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan, ikinukuskus niya ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi sa kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos na mamatay ka na. Gano'n po ito kasakit. Gano'n po ito kasakit na mismo asawa na po ni Job ang nagsasalita kay Job na sumpain mo na yung Diyos mo. Kasi ubos yung kabuhayan nila, namatay yung mga anak nila, pagkatapos dumating yung punto na mula ulo hanggang talampakan, nagsusugat, nagnanan. Kaya sabi ng asawa ni Job, hindi ka ba magbabago? Sumpain mo na yung Diyos mo. Gano'n po kasakit yun. Lahat po yun, ang dahilan ay walang iba kundi si Satanas. Isang matinding sakit sa panahon natin, cancer. Walang lunas. Mga bukol na nagnanaknak mula ulo hanggang talampakan. Ang may kagawan ay walang iba kundi si Satanas. Kaya sabi po dyan, ang sagot ni Job, hindi mo ba nalalaman ng iyong sinasabi? Pag ginawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. Sa puntong ito, napakatibay pa rin ang pananampalataya. Sa puntong ito, napakaganda pa rin na sinasabi ni Job sa kanyang asawa. Bakit? Sa kahirapan, sa ginawahan lang ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Sabi ni Job. Kahit dumadanas tayo ng ganito, o mismo ako ay dumadanas sa ganitong sakit, pero patuloy kong pasasalamatan, patuloy kong papupurihan, patuloy kong paglilingkuran, patuloy kong sasambahin, pararangalan ang aking Diyos. Ito ang gustong puntuhin ni Job sa kanyang asawa. Pero walang kaalam-alam si Job na ang may gawa nito, lahat ng kanyang naranasan ay si Satanas. Kaya mga kapatid, yan po ang ika-apat na gawain ni Satanas. Talagang sobra po ang gagawin niyang sakit. Literally, physically, financially, emotionally, lahat po yan pwede niyang gawin. Na sobrang sakit hanggang dumapa ang isang mananampalataya para sumpain na ang Diyos at hindi na sa magpatuloy. Alam niyo po, dumating sa punto ng buhay nito, nawala na po siya ng pananampalataya sa Diyos. Dumating sa punto ng buhay ni Job, kapag binasa niyo po ang sulat ng Job, ang dami niyang tanong at sinusumbatan na po niya ang Diyos. Kasi nga po, sa matinding pinagdaanan niya sa kanyang buhay, na wala naman niya isang ginagawang masama, namumuhay siya ng banal, kapat, malinis, may takot sa Diyos, maalab ang kanyang pagsunod sa Diyos, pero bakit nga naman niya nakalasan? Dumating sa punto ng kanyang buhay talagang nawala yung kanyang dating katapatan sa Diyos. Pero ang maganda, dumating sa point na siya po ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. At nung nagbalik loob sa Diyos, muli siyang pumili ng tawad sa Diyos. Alam niyo nangyari sa kanya? Muli siyang bumalik sa kanyang paggaling. Parang pinalis lang. Lahat ng nawala sa kanya, dinoble ng Diyos. Yung kayamanang ninakaw sa Satanas, ibinalik ng Diyos sa kanya. Yung mga anak niyang mga namatay, muli sa nagkaanak, mas magaganda doon sa mga namatay niyang anak. Ganyang mabuti ang Diyos. Susi lang
tayong susunod. Huwag tayong tatalikod. Huwag tayong lilihis sa pagsunod ng may katapatan sa harapan ng Diyos. Kung ano man ang ating pinagdaanan, at the end of the day, ibabalik ng Diyos. Siksik, liklik, pumakataw pa. Hindi magtatagumpay si Satanas. Ang susi mga kapatid, manatili tayong tapat. Ano man ang ating nararanasan, ano man ang ating pinagdadaanan, manatili tayong tapat. Noong isang araw, tukwentuhan po kami mag-asawa. Sabi ng asawa ko, alam mo dati Han, naalala mo yon, nung nawala lahat ng ating sasakyan, nawala lahat yung ating hanap buhay, nagtilkod ka nung nag-full time ka, naalala mo yon, galing tayo sa Maldiponso, nag-follow up tayo, nakasingil lang tayo ng motor na pakarag-karag na single, na yung sasakyan na yun ay kinuha mo lang ng, binili mo sa isang kaibigan mong pastor na 3,000 kulugan pa. Ang pangalan po ng motor, Lipan. Lipan, made in China. Napakarag-karag na. 3,000, can you imagine 3,000 lang ang halaga, hindi ko naikas, hulugan pa. Yung po ay service tayo mag-asawa. Pauwi po kami ng Baliwag, gabi na. At dumaan po kami doon sa Acacia, sa restaurant doon sa Acacia sa Kapihan. At nadaanan po kami nila Ate Luz. Umuulan, kaya po kami huminto. Dahil umuulan, nadaanan po kami nila Ate Luz. Deliver sila ng karne doon sa Acacia. At yun po ang naging dahilan kung bakit yung huling na kanilang van, na yung maroon, ay ipinagamit sa amin. Dahil hindi po sila ng Lord. Nakita po ang mag-asawa, madilim na, umuulan. Sumilong kami. Dahil nga umuulan. At yung tama naman yung sila pinaglabas ng bagong L300 during that time. At yung kanilang van ay nandun lang, hindi ginagamit. Hindi po sila ng Panginoon. Pinakuha nila sa akin yung van na yun, kaya nagkaroon ako ng service sa police sapagkat nakita nila ang inyong pastor na talaga nababasa na po. At nung humupa na po, nandun na po kami sa flyover, naubusan naman po ng gasolina. Kwento po kayo mag-asawa, naubusan naman ng gasolina. Eh yung kantong-kanto po na yun, meron pong gas station doon. Shell, may flyover po ng Baliwag. Hindi kami makapagkarga kasi wala pa akong pera. Kaya tinutulak po namin umuulan ng maambon. Yung dalawang kabataan na huminto, pinadyakan po yung motor para lang kami makatuloy sa bahay. Alala ko lang po yung nagkukwento ako ng mag-asawa yung sakripisyo, yung hirap during that time. Isipin mo na ubusan ka ng gasolina, ni 20 pesos sa bulsa, wala ka. Ang service mong motor, hulugan 3,000. Ay 3,000 na lang hinuhulugan ko. Kasi po during that time ay wala naman po akong alawas halos. Minsan 500, minsan 1,000. Pero hindi ko po sinimutan ng Diyos. Dati po akong may hanap buhay, may negosyo, napakaganda, pero nung nag-full time po ako ay isipin mo maranasan ko po. Never ko pong sinumpatan ng Diyos na ito ba, Lord, ang bunga ng aking paglilingkod. Para nakakahiya yung sitwasyon ko. Never ko pong tinanong ng Diyos. Pagkos, buong katapatan ko pong pinaglingkuran ng Diyos. Ano man ang aming pinagdadaanan. Kasama po ang aking mga anak. Mga anak ko po ay hindi makasakay ng motor. Pag nagpa-practice, naglalakad lang mula po doon sa bahay, papunta po doon sa church sa tapat ng SM. Kasi wala po pamasahe. Wala po nakakaalam ng mga kapatid. Lalakad na papunta, uuwi na naglalakad. Dahil wala pong pamasahe ng anak. Hindi po ako dumadai sa mga kapatid. Wala po nakakaalam. Masarap balikan yung mga ganung mga sitwasyon na kahit ganun po yung sitwasyon, pero naglingkod po ang inyong pastor, ang aking asawa, ang mga anak ko na walang reklamo ng buong katapatan sa Panginoon. Hindi po nagtagumpay ang Diablo dahil mga panahon yun ay may mga bulong siya na mag-abroad ka na lang, maghanap buhay ka na lang, kapag ka, pinukutsa ka, pinagtatawanan ka, nakakahiya ka. Naglilingkod ka, lingkod ka ng Diyos, ganyan ang sitwasyon niyo.
Hindi po tayo nagpadaig doon sa mga negatibong pumapaw sa isip ko, damdamin ko na alam kong gawa lang ng diablo. Mga kapatid, hanggang ngayon ay hindi ko sinasabing kami ay nandun na po sa magandang sitwasyon. Hanggang ngayon, ako lang po yung magandang magdala. At ako po yung never pong dumadayo. Hindi po ako padadayo. Pero dahil ko pong katuliran, kung naranasan ni Hope, ay ibinalik sa kanya ang mga nawala. Mararanasan din ang bawat isang tapat na lingkod ng Diyos. Ang lahat ng nawala ay ibabalik ng Diyos. Siksik, liklik, umaabot pa. Amen? Amen. Mga kapatid, huwag natin hayaan na makagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tayo po ay malapit na po sa finish line. Tinuro ko lang po sa inyo yan. Ang mga mananampalataya, ang mga lingkod ng Diyos ay parang sumali sa paligsahan sa takbuhin. At kailangan natin tapusin ang takbuhin, ang finish line. Nakalulungkot ay isang lap na lang. Matatapusan natin yung finish line pero nakagawa pa ang kaaway. Na-distract pa tayo, na-disappoint pa tayo, na-tisod pa tayo. Kapatid, muli tayong bumangon kung nadapaman tayo. Muli tayong tumakbo kung huminto man tayo. Magpatuloy tayo sa takbuhin na inilagay ng Diyos sa ating harapan upang matapos natin ang finish line. Sapagkat ang pinakamasarap bago tayo lumisan sa mundong ito. Gaya po ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 6 to 7, sabi ni Pablo, ako'y lilisa na sa mundong ito. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin. At ngayon, tatanggupin ko na ang putong ng korona na mula sa Panginoon na siya magpuputong sa akin. Hindi lamang sa akin, kundi sa bawat isang tapat na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng ngayong gabi na patuloy po nagpapaalala at nagbibigay sa atin ng awareness na huwag nating hahayaan sa ating buhay na isang araw makagawa ang kaaway, manlumo tayo, manlupaypay tayo, mawala yung alab ng ating pagsunod sa Panginoon, mawala yung apoy at init at pagmamahal at pag-ibig natin sa Panginoon, at isang araw ay mapokus ang ating mga buhay sa mundong ito para ilayo tayo sa Diyos na walang iba kundi ang nagpudyo. Ang gumawa sa buhay natin ay si Satanas. Kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos. Ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Ganyang kabuti ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Sapagkat ang nais ng Panginoon, manatili tayong tapat. Anuman ang ating nararanasan, anuman ang ating pinagdadaanan. Pero patuloy tayo sumunod sa Panginoon ng buong katapatan.